Breaking news mga kapatrol. After dazzling in Paris, Yuki Kawamura to get NBA shot with Memphis Grizzlies, Kai Soto's former B-League teammate is signing an Exhibit 10 contract with the Grizzlies. Out to RJ who puts it up. Three-pointer good for RJ Abarientos. Etong panalo, Kai Soto at RJ Abarientos, ang future Batman and Robin combination ng Gilas Pilipinas. Napaka-potent ng combination na ito, comparable ng Yuki Kawamura at Kai Soto tandem sa Japan B-League or even more. More dahil isang mas magaling na passer itong si RJ Abarientos, mas may scorer mentality nga lang si Yuki Kawamura. Perfect ang Kai-RJ combo dahil pareho silang threat sa opensa at kapag nasa pick and roll ang dalawa ay siguradong malaking sakit sa ulo ito ng mga kalaban. And what makes RJ Abarientos so special ay ang kanyang 3-point accuracy at ang kanyang penetrating skill. Again, kung nagagalak tayo sa mga pasa ni Yuki Kawamura kay Kai sa Japan B-League, ayan ang pwedeng mabibigay ni RJ Abarientos kay Kai sa Gilas. Ito ang nagiging kulang ng Gilas noong Olympic qualifying tournament. Nung nagka-injury si Scottie Thompson, ay wala nang masyadong napukuhang pasa si Kai sa ilalim. Kaya with RJ Abarientos, ay balik na naman ang mga alley-oop dunks ni Kai na kinagigiliwan ng lahat. Looking ahead, nakikita na natin ang plano ni Coach Tim Cone. Justin Brownlee papalitan ni Benny Boatwright. Mason Amos ang ipapalit kay Japet Aguilar or Carjan Mar Fajardo. At meron nang namumuong naratibo na baka kinuha ni Coach Tim Cone si RJ Abarientos ng Barangay Ginebra upang ipapalit kay Scottie Thompson sa point guard spot in the future. Scottie Thompson is 31 years old at si RJ Abarientos naman is only 24 years old, kaya malaking bagay ang 7 years gap ng dalawang players. The time na hindi kaya ni Scottie ay ito rin ang time na nasa prime ang isang RJ Abarientos. With RJ under Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, ay tiyak isa ngayon si RJ sa mga players na pwedeng ipapasok sa Gilas anytime kapag kailangan. As far as we know, ay baka hindi pa makapaglaro si Scottie Thompson sa November window dahil wala pang timeline ang kanyang healing, kaya against Hong Kong ay ito ang perfect time na pwedeng ipapasok ni Coach Tim Cone si RJ sa Gilas. Hindi na kasi problema ang sistema dahil pareho ang pinapatakbong sistema ng Gilas at ng Barangay Ginebra. Malaki kasi ang expectation ng Ginebra kay RJ Abarientos at inihahambing nila ito kay LA Tenorio. Simula kasi nung kinuha ng Barangay Ginebra si LA Tenorio, ay dito na nagsimulang muli ang winning tradition ng Ginebra. Paired with Japet and Greg, ay nagkaroon ng napakaraming championship ang Barangay with the help of Justin Brownlee. At sa isang preseason game ng Barangay Ginebra, ay pinatunayan kaagad ni RJ Abarientos kung ano ang kanyang mabibigay sa Barangay Ginebra. RJ Abarientos and Stephen Holt led Barangay Ginebra down the stretch to beat New Taipei Kings 91-87 on Wednesday in the Macau WS International Basketball Club Challenge. Abarientos finished with 20 points, including a three-pointer, with 2 minutes 11 seconds left to stretch Barangay Ginebra's lead to 4 points, 88-84. Malaking tulong para sa future ng Gilas ang 3-point accuracy ni RJ Abarientos at sa kanyang unang laro pa lang sa Ginebra ay pinakita na niya ang kanyang matinding scoring at 3-point sniping. Ito ang kanyang madadala sa Gilas at ang kanyang playmaking that will surely help Kai Soto upang mas magiging lethal pa ang kanyang scoring. I can't wait sa tambalang Kai Soto at RJ Abarientos na maglalaro sa Gilas. Ito ang magandang balita. Pero ang reality ay hindi pa natin alam kung kailan ito mangyayari. Pero with RJ Abarientos playing great sa kanyang unang laro sa Barangay Ginebra, ay siguradong isang napakalaking option si RJ Abarientos na ipapasok ni Coach Tim Cone sa Gilas kung kailangan. Yumar Marshall, maagang nasibak. Well, sabi nga sa matalinghagang salita, may mananalo, may matatalo. O mabante sa preliminaries, Sound of 16,
si Tokyo Games silver medalist Neste Petesio, kasunod ng impresibong 5-0 unanimous decision na panalo kontra Jasmine Lamboria ng India sa women's under 57 kilograms division, habang nanlumo naman sa dinanas na pagkatalo si Olympic bronze medalist Yumer Felix Marshall nang silatin siya ng 19th Asian Games bronze medalist Torabek Habibulov ng Uzbekistan sa unanimous decision. Miyerkules ng madaling araw sa North Paris Arena sa Roland Garros sa Paris, France. Hindi pinalampas ng 2019 World Champion na si Neste Petesio ang pagkakataon na maipamalas nito ang mahuhusay na galaw at upak sa Indian boxer upang makamit ang desisyong iginawad ng mga huradong sina Soyunesh ng Kazakhstan, Jonghyun Kim ng South Korea, Jacob Peterson ng Estonia, Sean Rees ng US, at Solmi ng Morocco upang umusad sa Sabado ng madaling araw sa ganap na alas 2 kontra sa crowd favorite na si Amina Zinadi ng France na may hawak ng bye at number 3 seed. Natangkain ni Neste Petesio na mahigitan ang runner-up finish noong nagdaang Olympics laban sa 2023 World Championships bronze medalist at 2023 European Games titleist na tinitingnan na magiging matinding laban. Subalit tiwala si women's head coach Ronaldo Galido na kanyang malampasan ang 32 years old mula sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang French boxer dahil wala pa umanong pinapalampas at kinikilalang kalaban sa ilalim ng ring at 2-time Southeast Asian Games champ. Hindi nangingilala yang si Neste. Warrior yang si Neste. Hindi naman baguhan yan. Gusto nga niya na kahit sino aariin niya. Pahayag ni Galido sa post-5 interview nito. Actually, ilang beses na naming nakasparing yan sa Bulgaria, Thailand. Gusto nila kasparing si Neste. Sa tingin namin, maganda naman ang gawa namin dito. Proud siya. Wala namang umanong palusot ang 4-time Southeast Asian Game titleist na si Marshall sa masaklap na pagkatalo nito kontra ng 20 years old Uzbek boxer na nagamit ng husto ang kanyang reach at height sa bentahe upang pahirapan ang unbeaten professional boxer na maibuhos ang kanyang mga mabibigat na patama. Nakakalungkot talaga, kumbaga, yung pangarap ko biglang gumuho. Hindi ko alam kung paano ko i-explain kasi lahat ng sakripisyo, paghihirap, kahit alam kong maraming pagsubok ang dumating, ginawa namin yung best ng team ko. Bulalas ni Marshall na patuloy na pinag-iisipan ang susunod na hakbang kung tuluyang tututok sa pro career o sasabak pa sa 2028 Los Angeles Olympics. Hindi ko alam saan ulit magsisimula, sa pro ko ba o simulan ko ulit sa mag-prepare para sa Los Angeles Olympics. Hindi ko po alam. Sobrang late na po. Ito na yung best na makuha yung gold dito sa Olympics, pero gusto ko lang ulit pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa akin. Sobrang proud ako na dala-dala ang bandila natin.